Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Upaan sa gitna ng ere sina Donoghyue at Rama na nagresulta sa isang malakas na pagdagundong bago mapaatras ang dalawa palayo sa isa't isa. Nagalit ng husto si Donoghyue sa mga sandaling ito. Nagulat siya nang makita niyang maglabas si Rama ng ganoong klaseng lakas matapos niya itong sugatan ng malubha. Agad na nagdilim ang kanyang paningin habang mas tumitindi ang kanyang determinasyon na talunin at patayin si Rama. Dapat ka nang mamatay ngayong araw, hindi ka na maililigtas maging ng mga Diyos mo. Nanalamig na sigaw ni Donoghyue habang muling sumusugod kay Rama gamit ang kanyang SKY breaking axe. Dito na ginamit ni Rama ang pamamaraan ng mga Buddhist sa pagpapalakas bilang sagot sa ginawang pag-atake ni Donoghyue. Agad na nagsagupaan ang dalawa sa gitna ng ere. Samantala, sa isang parang walang katapusang bangin na may ilang libong metrong layo mula sa isang mabatong bahagi ng Chaotic Mountain Range sa border ng well-deserted secret region. Daan-daang mga miyembro ng raksasa ang makikitang nakasakay sa gutom na mga lobo habang tahimik na naghihintay sa gilid ng bangin. Ang mga ito ay walang iba kundi ang Wild Wolves Clan na nagmula sa tribo ng raksasa. Tumayo ang mga sundalo ng Wild Wolves Clan sa gilid ng bangin habang inoobserbahan ang pagkatunaw ng lavang may 1 kilometrong layo sa kanilang ibaba na nagbigay ng takot sa kanilang mga mukha. Hush! Isa sa mga sundalo ang biglang lumapit sa kanila. Pinamunuan ito ng isang lalaking nakasuot ng kapanggawa sa balat ng isang kulay itim na hayop habang ipinapakita ang seryoso nitong itsura. Ito ay walang iba kundi si Amastan Celtic. Kamahalan! Binati ng mga sundalo si Amastan noong makita nila ito ng sabay-sabay bilang pagbibigay respeto sa kagalang-galang na anak ng kanilang hari. Tumingin si Amastan sa kanyang paligid at nanlalamig na sinabing, "Sinabi mo ba na nahanap mo ang mga bakas ng yapak ng ating hari? Nasaan ang mga yon?" Kasalukuyan niyang pinipigilan ang kanyang galit dahil malapit na siyang kilalanin bilang bagong hari ng raksasa noong makatanggap sila ng balita tungkol sa kanyang ama. Kamahalan! Nagmamadaling lumapit kay Amastan ang pinuno ng Wild Wolves Clan para maingat na magpaliwanag dito. Naghanap na kami sa area na ito at nakakita ng ilang bagay na nakapagsasabing may naganap na laban sa lugar na ito. Nakakita rin po kami ng ilang mga debris ng armor na ginagamit ng hari sa isang bato sa ibaba nito. Dito na niya itinuro ang isang lugar malapi sa batong haligi ng bangin. Hush! Tumingin pababa si Amastan para tingnan ang isang kapansin-pansin na batong dingding na may ilang daang metro ang layo mula sa nagre-reflect na liwanag mula sa nanlalamig na debris ng armor. Isa nga itong piraso ng armor na isinusuot ng kanilang hari. Nasa ibaba si Ama. Bulong ni Amastan sa kanyang sarili bago humarap sa kanyang mga tauhan at magbigay sa mga ito ng isang utos. Bababa lang ako ng mag-isa, hintayin niyo ako rito. Opo, kamahalan. Isang sagot ng daan-daang mga lalaki. Dito na nagmamadaling nagdagdag ang pinuno ng angkan na, "Mag-iingat po kayo roon, kamahalan. Hindi po natin alam kung gaano po ito kalalim at kung gaano na po ito kabalot ng lava." Binunot naman ni Amastan ang kanyang bolo na gawa sa buto bago lumundag sa bangin nang hindi nagsasalita ng kahit na ano. Ginamit niya ang kanyang internal energy para ibaon ang hawak niyang bolo sa batong dingding sa bawat 100 metro ng kanyang pagkahulog para mapabagal ang kanyang pagbagsak. Agad niyang narating ang pinakamalalim na bahagi ng bangin pagkatapos ng 1 minuto. At noong makita niya ang natunaw na lava sa ilalim, napansin ni Amastan ang isang dambuhalang platform na kasing laki ng isang basketball court mula sa mabatong dingding ng pader na may ilang daang metrong taas mula sa lava. Doon niya nakita ang isang maliit na solutional cave na nakapwesto sa gitna ng platform at ng batong dingding ng bangin. Isang kamangha-manghang imahe na nakasuot ng sirasirang armor ang makikitang nakaupo sa loob ng kuweba. Naliligo ito sa dugo habang nagliliwanag ang kanyang mga mata nang dahil sa sobra nitong katalinuhan kahit na nananghihina ng husto ang kanyang katawan. Ito ay walang iba kundi ang hari ng raksasa. Nahulog ang dalawa sa isang malalim na bangin noong magresulta sa pagguho ng lupa sa Chaotic Mountain Range ang ginawang laban ng dalawa. Ama! Nasusurpresang tumakbo si Amastan noong makita niya ang hari ng rakasa. Nagdalawang isip muna siya ng isang sandali bago ito tawagin ng mahina. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang composure
habang nagpapanik ng husto sa kanyang sarili. Buwisit, buhay nga talaga si Ama. Siguradong malalaman na nito ang tungkol sa pagpatay ko kay Alaric. Narinig naman ng tumatayong hari ng raksasa ang boses ni Amastan. Dito na gumawa ang hari ng isang magaan at emosyonal na ngiti noong makita niya ang kanyang anak. Haha! May awa ang Diyos! Dito na siya tumingin kay Amastan at magtanong ng, bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan na ang kapatid mong si Alaric? Kahit na nagkaroon ng matinding lakas ang pangalawa niyang anak na si Amastan, masyado pa rin itong impulsive, kaya mas pumapabor pa rin siya sa panganay niyang si Alaric sa tuwing pag-usapan ang pagmamana ng kanyang trono. Hindi natuwa si Amastan noong itanong ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang kapatid noong una niya itong makita. Dito na siya nakaramdam ng pagkainis. Inisip niya kung saan ba siya naging inferior kay Alaric. Bakit hindi na naalis sa isip ng kanyang ama na si Alaric ang susunod na magiging hari ng raksasa? Pinigilan niya ang galit na kanyang nararamdaman at sinubukang magpakita ng isang nainis na itsura habang sinasabi na, Ama, si Alaric, mayroon pong nangyari. Nagkukunwari itong nagpupunas ng kanyang luha habang nagpapatuloy sa pagsasalita. Sinalakay kami ng hukbo ng Siyam na kontinente kahapon. Nagpunta si Alaric sa battlefield ng mag-isa at nagtamo ng matinding sugat mula kay Daryl Darby ng Nine Mainlands. Hindi na kinaya ng kanyang katawan ang tindi ng pinsala na kanyang tinamo sa laban nilang iyon. Ano? Napaliyad sa sobrang gulat ang hari ng raksasa, habang namumula ang kanyang mga mata sa tindi ng pagpipighati na kanyang nararamdaman. Isang henyo sa parehong kaalaman at martial arts, ang panganay niyang anak na si Alaric na siya ring itinuring na isang walang katulad na prodigy sa kanilang tribo pero nagawa pa rin nitong mamatay sa mura nitong edad. Spit! Dito na dumura ng dugo ang naiinis na hari. Agad na naglakad paabante ang nagulat na si Amastan para tulungan ang kanyan ama. Sinubukan niyang i-comfort ito habang sinasabi na, Nangyari na po ang mga nangyari, Ama. Masyadong naging masama, mapaghinanakit at tuso ang mga kalaban nating taga Nine Mainlands. Ipinapangako ko na papatayin ko ang bawat isa sa kanila bilang paghihiganti kay Alaric. Agad na natigilan si Amastan habang sinasabi ito. Napansin niya na nabali ang parehong mga binti ng hari kung saan makikitang namumup ang kanyang dugo. Isang araw pang nagpatuloy sa kanilang laban ang hari ng raksasa at si Yang Jian pagkatapos mahulog sa bangin. Nabali ang dalawang mga binti ng hari habang napinsala naman ang ugat sa puso ni Yang Jian. Tama, ipaghiganti mo si Alaric. Napuno ng hinanakit ang naging tingin ng hari habang nagpapatuloy sa nanlalamig niyang mga salita. Dalhin mo ako roon at wasakin ang platform na ito. Nagtatago si Yang Jian sa kuwebang iyon, pareho lang kami ng naging pinsala sa katawan. Siguradong makukulong siya roon habang buhay kung wala ang platform na susuporta sa kanya, palabas. HMM. Sumasa ngayon namang sumagot dito si Amastan, umikot ang kanyang mga mata nang hindi gumagalaw. Kasabay nito ang pag-aalis niya ng kanyang kamay sa sugatang hari ng raksasa. Hindi na naging banta para sa kanya ang hari ng raksasa ngayong bali na ang parehong mga binti nito, kaya wala ng punto ang pagliligtas sa kanyang ama. Hinding-hindi niya hahayaan na makuha sa kanya ng isang baldadong lalaki ang trono na malapit na niyang maabot. Amastan, ikaw. Nang makita niya ang pagbabago sa mukha ni Amastan, agad na napasimangot ang hari habang nanghihinang nagtatanong ng, ano ang ginagawa mo? Dalhin mo ako sa itaas. Phew. Huminga ng malalim si Amastan bago iiling ang kanyang ulo. Hindi ko magagawa ito, ama. Patawarin mo ako pero kinakailangan mong manatili rito. Ano ang pinagsasabi mo? Agad na nagbago ang itsura ng kasalukuyang hari ng raksasa habang galit na tumititig sa kanyang anak. Ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawang abandonahin ang iyong ama? Dito na niya nahulaan kung ano ang nangyari kay Amastan, kaya agad niya itong tinanong ng, sagutin mo nga ako, pinatay mo ba si Alaric? Matalino at madiskarte ang hari ng raksasa, kaya agad niyang nalaman na mayroong mali sa kanyang anak na si Amastan noong makita niya ng mga kilos nito sa kanyang harapan kasabay ng magulo nitong kwento tungkol sa pagkamatay ng kanyang panganay. Tama po kayo riyan. Nagmukhang mabagsik si Amastan habang sumisigaw ng nagawa siyang akitin ng dalawang mga babaeng nagmula sa Nine Mainlands, kaya siya naging desidido sa pakikipagnegosasyon sa mga ito. Dito pa lang ay tuluyan nang nawala sa kanya ang pagiging isa niyang raksasa.
Ang isang katulad niya ay hindi karapat-dapat na maging kagalang-galang na anak ng ating tribo o maging susunod na haring susundin ng lahat. Ikaw. Nabulunan ng hari sa tindi ng kanyang galit habang itinuturo si Amastan. Ang lakas ng loob mong patayin ang sarili mong kapatid. Magkadugo kayong dalawa. Taksil kang hayop ka. Papatayin kita. Sinubukan nitong tumayo pero hindi na ito nakagalaw dahil sa pagkaparalisa ng kanyang mga paa at sa tindi ng sugat na kanyang tinamo sa naging laban nila ni Yang Jian. Tumawa lang si Amastan bago nanlalamig na sumagot ng, "Ginawa ko lang ang lahat ng ito para sa kinabukasan ng raksasa. Saan ako nagkamali? At bakit mo ako papatayin?" Ginamit ni Amastan ang kanyang internal energy at lumutang sa gitna ng ere habang pa isa-isang sinasabi na, "Huwag mo akong sasabihan ng walang utang na loob kung hindi mo naman ako itinuring bilang tunay mong anak kahit na kailan." Hinawakan niya ng maigi ang bolo niyang gawa sa bato at isinway ito ng malakas. Wham! Agad na hinwa at pinaghiwalay ng hawak nitong bolo ang buong platform. Dito na bumagsak ang napakaraming debris sa lavang dumadaloy sa ilalim ng dalawa na nagiwan lamang ng isang maliit na area kung saan nagawang umupo ng tumatayong hari ng raksasa. Malakas na dumura ng dugo ang hari ng raksasa sa sobrang galit. "Hindi kita papatayin dahil ama pa rin kita. Bahala ka nang iligtas ang sarili mo rito," walang pakialam na sinabi ni Amastan bago tumalikod at mabilis na maglakad paakyat sa mga batong pader dala ang bolo niyang gawa sa buto. Sa totoo lang ay nagkaroon ito ng pakiramdam na para bang gusto na niyang patayin ang hari ng raksasa noong mga sandaling yon. Pero kaagad na nagbago ang kanyang isipan noong maisip niya na baka may bumaba sa kanyang mga tauhan para i-check ang kanyang kalagayan sa ilalim ng bangin. Agad niyang pagbabayaran ang lahat sa sandaling makita ng mga iyon ang pagpatay niya sa sarili niyang ama. Alam niya na wala ng kakayahan ang hari ng raksasa na umakyat pagkatapos masira ng tinatayuan nitong platform. Kaya makukulong ito habang buhay sa lugar na yon. At ang pagkamatay nito ay magiging malayo sa kanyang mga kamay sa sandaling may makatuklas man dito. "Traidor, isa kang traidor." Najetso ang mga sigaw ng tumatayong hari sa ilalim ng bangin noong mga sandaling yon. Nagkunwari naman si Amastan na wala siyang naririnig habang hindi tumitigil sa pagakyat sa dingding. Agad siyang nakarating sa gilid ng bangin pagkatapos ng ilang minuto. Hush! Agad siyang pinaligiran ng mga miyembro ng Wild Wolves Clan noong makaahon si Amastan sa bangin. "Kamahalan!" Nagmamadaling tawag ng nag-aalalang pinuno ng angkan, "Ano po ang inyong mga nakita roon? Nakakita po ba kayo ng mga bakas mula sa hari?" Nasa ilang libong metro ang taas ng kanilang kinatatayuan mula sa ilalim ng bangin, kaya hindi nila nagawang marinig ang mga ginawang pagsigaw ng hari. Tumitig naman si Amastan sa pinuno ng angkan at nanlalamig na sumagot ng, "Anong hari? Walang kahit na sino akong nakita sa ilalim ng bangin. Anong kaparusahan ang nararapat para sa iyong mahilig magkalat ng kasinungalingan?" Hindi niya maaaring hayaan ang sinumang makita na nasa ilalim ng bangin ang hari. Plop! Nang makita nito ang galit ni Amastan, kaagad na napaatras ang pinuno ng Wild Wolves Clan bago mapaluhod sa harapan ni Amastan, "Maawa po kayo sa akin, kamahalan. Nakakita po ako ng debris mula sa armor na suot ng hari kaya inakala ko pong nasa ilalim po siya ng bangin na ito." Agad namang nagpanik ang iba pang mga mandirigma ng Wild Wolves Clan. Nagkaroon ng mahigpit na batas ang military na bahagi ng raksasa, kaya maaaring humantong sa parusang kamatayan ang pagkakalat ng kahit na sino sa kanila ng maling balita. Isang malademonyong ngiti ang nagpakita sa mga mata ni Amastan habang tinitingnan ang mga natatakot na mandirigma. Agad niyang itinaas ang kanyang braso para hayaan ang mga ito. "Sige, nasa gitna tayo ngayon ng digmaan, kaya hindi na dapat natin pinagtutuunan ng pansin ang tungkol sa bagay na ito." Tumingin sa kanyang paligid si Amastan at nagpatuloy sa pagsasalita, "Mga mandirigma ng Wild Wolves Clan, makinig kayong lahat sa akin. Bumalik na kayo sa inyong kampo at maghintay sa aking mga utos. Magpapadala ako ng ibang mga sundalo para hanapin ang hari." "Opo, kamahalan." Agad na sumugod ang daan-daang mga mandirigma ng Wild Wolves Clan sa pamumuno ni Amastan. Boom! 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 Naglakad sila ng ilang kilometro nang itaas ni Amastan ang kanyang kamay para pahintuin sa paglalakad ang kanyang mga kasama.
Dito niya napansin ang dalawang mga imaheng naglalaban ng walang tigil sa gitna ng ere. Mukha itong isang matanda at isang batang monghe sa kanilang mga pananamit. Nakita nilang hinahawakan ng batang monghe ang isang malaking palakol na kumikinang ng ginto na naging isang engranding eksena sa kanilang mga mata. Ang mga ito ay walang iba kundi sina Donoghue at Rama. Buwisit! Ang tribo ng raksasa! Agad na nagbago ang mga mukha ni Donoghue at Rama noong mapansin nila ang presensya ni Amastan at ng Wild Wolves clan. Bumaba ang mga mata ni Donoghue habang sumisigaw kay Amastan ng, "Mga kapwa ko mandirigma mula sa tribo ng raksasa, si Rama, nakilala bilang High Priest ng Temple of the Enchanted Retreat ang aking kalaban. Siya ang nagdadala ng balita papunta sa 9 continent ng palihim na nagresulta sa pagharang ng kanilang hukbo sa inyo. Pakiusap, tulungan niyo akong patayin ang isang ito." Sa totoo lang, hindi pangkaraniwan para kay Donoghue na hayaan ang ibang tao na tumulong sa kanya nang dahil sa tindi ng kanyang pride, pero wala na siyang magawa sa tindi ng lakas na ipinakita ni Rama sa mga sandaling ito. Nagawa niyang masugatan si Rama pero hindi niya ito mapigilan sa sumunod nilang laban. At ngayong nagawa na silang makita ng napakaraming mga mandirigma mula sa tribo ng raksasa, alam ni Donoghue na hindi ito magiging maganda para sa kanya kahit napatayin niya pa si Rama. Kaya mas pinili nitong humingi ng tulong sa tribo ng raksasa para hindi magamit ang kanyang lakas na kanyang gagamitin sa sandaling makatakas siya rito. Ano? Humingi ng tulong ang traidor na si Vikara sa tribo ng raksasa para labanan ako. Agad na nagbago ang itsura ni Rama noong marinig niya ang mga sigaw ni Donoghue. Nagulat at nagagalit itong sumigaw ng, "Isa kang traidor, Vikara. Paano mo nagawang humingi ng tulong sa tribo ng raksasa para patayin ang iyong master?" Inisip ni Rama noong una na inatake siya ni Donoghue nang dahil sa pagputol niya sa pagkalalaki nito. Pero naniniwala rin siya na mayroon pa rin itong konsensya dahil isa pa rin siyang makatarungang tao. Hindi niya inasahan na nakabaon pala sa puso at buto ni Donoghue ang kasamaan na kanyang tinatanglay. "Manahimik ka!" Kaagad na umikot ang mukha ni Donoghue habang sumisigaw ng, "Huwag mo akong tawagin na Vikara. Hindi kita nakita bilang aking master kailanman at hindi ako tatahak sa landas ng Budismo habang buhay. Wala rin akong pakialam sa walang kwentang dharma name ko. At huwag mo ring ako ituturing bilang iyong disipulo dahil hindi kita master." Kaagad itong naguluhan habang ginagamit ang Eskewa Breaking Axe kung saan-saan. Maging si Amastan ay natigilan sa kanyang nakita. Dito na biglang nagdikit ang kanyang mga kilay. "Ano na ang gagawin natin, kamahalan?" Maingat na itinanong ng isang mandirigma na nagmula sa Wild Wolves clan. "Sush!" Huminga ng malalim si Amastan bago magpakita ang kaunting pagkademonyo nito sa kanyang mga mata. Dito na siya walang pakialam na nagutos ng, "Patayin niyo ang matandang monghe sa ere." Nagpadala ang tribo ng raksasa ng kanilang mga elite para alamin ang sitwasyon sa paligid bago pa man sila tumawid ng Chaotic Mountain Range, kaya alam ni Amastan na nagpapadala ang Hidden Spirit Temple ng impormasyon sa Nine Mainlands. Nakita rin ng tribo ang templong ito bilang tinik sa kanilang mga lalamunan, kaya agad nitong napagdesisyonang patayin ang matandang monghe. Noong ma-realize niya na ang monghe sa kanyang harapan ay ang kinikilalang High Priest ng Hidden Spirit Temple na si Rama, agad na umangat ang intensyong pumatay ni Amastan nang walang pag-aalinlangan. Wala na siyang pakialam pa sa pagkatao ng batang monghe na kalaban nito. "Naiintindihan po namin." Dito na lumipad ng sabay-sabay ang daan-daang mga mandirigma ng Wild Wolves clan para sundin ang mga utos ni Amastan. Sa pamamagitan ng kanilang mga kakayahan, ay nagawa nilang lumipad ng sabay-sabay bago sumugod kay Rama. Buzz! Bilang isang espesyal na grupo sa tribo ng raksasa, naging walang katulad ang ipinakitang lakas ng Wild Wolves clan. Isang nakakatakot na atmosphere ang biglang kumalat habang sumasabog ang lakas ng daang mga miyembro ng angkan na nakapagpaikot sa hanging dumadaloy sa kanilang paligid. Dumaloy ang walang kinatatakutan nilang aura na bumalot sa ibang mga aura na nasa paligid. Kaagad na natuwa si Donoghue sa kanyang nakita. Tumawa siya ng malakas bago sumigaw kay Amastan na nasa kanyang ibaba ng, "Maraming salamat sa iyo." At pagkatapos ay agad na tumitig ang kanyang paningin kay Rama gamit ang malademonyo sa bagsik niyang mga mata. "Siguradong hindi ka na mabubuhay sa pagkakataong ito, Rama." Nang makita niya ang grupo ng Wild Wolves clan na sumusugod papunta sa kanya,
Parang wala sa sariling tumawa si Rama habang nagpapaktiya ang Bodhidharma's staff sa kanyang mga kamay noong sandaling yon. Kinakailangan kitang patayin, walang modong hayop ka. Hindi kita bubuhayin hanggang sa huling hininga ko. Pigil ni Rama sa kanyang hininga sa loob ng kanyang tiyan para seryosong sabihin ang mga bagay na ito. At pagkatapos ay tumingin siya sa mga sundalo ng Wild Wolves clan bago magpatuloy sa kanyang pagsasalita. Ikaw din, kalimutan mo na ang pagsisimula mo ng gulo rito sa Nine Mainlands. Agad na sumabog sa katawan ni Rama ang pamamaraang ginagamit ng Buddhist sect sa pagpapalakas na nagpakalat na gintong mga beam ng ilaw na bumalot sa lahat ng nasa kanyang paligid. At pagkatapos ay biglang lumundag si Rama sa kalangitan para makipaglaban ng husto sa kanyang mga kalaban. Masyado nanggang malakas si Rama na kasalukuyan ng nasa Heaven Ascension, mas naging malakas pa ito kaysa sa kasalukuyang lakas ni Daryl. Pero mas naging malaki ang agwat nila sa isa't isa matapos pagtulong-tulungan ng mga miyembro ng Wild Wolves clan at atakihin ni Donoghue kanina. Pero hindi pa rin ito naging hadlang para mapuno ng dignidad at katapangan ang mukha ni Rama. Boom! 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 Agad na tumilapon sa kani-kanilang mga dugo ang dos-dosenang mga fighter ng Wild Wolves clan nang dahil sa sumasabog na lakas ni Rama. Nagulat at nagalit dito ng husto si Donoghue nang makita niya ang ginawa ng kanyang master. Masyado na nga talagang matindi ang lakas ng mongheng iyon matapos hindi kayanin ng Askewa Breaking Axe. Sinuwerte lang si Donoghue dahil sa biglaang pagdaan sa lugar na ito ng isang grupo ng mga mandirigma mula sa raksasa na kanyang hiningan ng tulong. Dahil kung hindi ay mapupunta lang sa wala ang ginawa niyang pakikipaglaban dito. Hush! Dito na biglang kumunot ang noo ng nanonood sa labang si Amastan. Tinitigan niya ng maigi si Rama gamit ang nanlalamig niyang mga mata. Masyadong malakas ang mongheng ito ah. Sa loob ng isang iglap ay nagawa niyang makapatay ng ilang dosenang mga mandirigma ng Wild Wolves clan. Mukhang kinakailangan ko ng makipaglaban ng direkta sa isang ito, isip ni Amastan. Bang! Sumabog ang kanyang katawan habang lumilipad si Amastan papunta kay Rama. Agad na nagbago ang itsura ni Rama nang makita niya ang pag-atake ni Amastan, lalo na noong maramdaman nito ang napakatinding lakas ng binat. Agad na nagmukhang dismayado ang mukha nang nagpupumiglas na si Rama. Agad na napunta kay Donoghue ang advantage sa labang ito noong sumali na rin si Amastan. Hindi nagtagal ay wala nang nagawa si Rama kundi depensahan ang kanyang sarili at huwag hayaan ang mga ito na atakihin siya. Pero naging determinado si Rama, kaya hindi siya susuko ng basta-basta sa mga ito. Nagpatuloy siya sa pagngingit-ngit ng kanyang ngipin, habang dumedepensa gamit ang buo niyang makakaya. Kasalukuyan nang nagiging malinaw ang lahat sa kanyang puso. Hindi na nga ako makakaalis ng buhay sa lugar na ito. Pero papatay muna ako ng maraming miyembro ng raksasa, bago ako mamatay. Kinakailangan kong pumamatay sa abot ng aking makakaya para sa Nine Mainlands. Isip nito. Bang! 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 Ilang minuto pa ang nakalipas at kasalukuyan ng puno ng dugo ang buong katawan ni Rama mula ulo hanggang paa. Wala na ring bahagi ang kanyang katawan na walang gasgas o sugad habang malilinaw ang dose-dosenang mga sugat sa kanyang katawan habang nagmumukang naliligo sa sariwang dugo. Dito na siya napaligiran ni Amastan, Donoghue at ng ilang daan pang mga mandirigma ng Wild Wolves clan. Sa mga sandaling iyon ay ginamit na ni Rama ang buo niyang internal energy. Hinawakan niya ng maigi ang kanyang Bodhidharma staff sa kanyang kamay. Nanginig ang kanyang katawan habang nagpapatuloy sa pagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at determinadong labanan ang kanyang mga kalaban hanggang sa huli niyang hininga. Bang! Dito na nakahanap ng pagkakataon si Donoghue na hiwain ang likuran ni Rama gamit ang kanyang palakol. Gumawa si Rama ng isang malakas na sigaw bago sumirit ang sariwa niyang dugo. Pero muli nitong idiniretso ang kanyang katawan at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Bakit hindi ka pa mamatay, hayop na monghe ka? Sumigaw si Donoghue na parang isang demonyo habang hindi nagpapakita ng kahit na kaunting awa ang kanyang mukha. Isa kang traidor, hindi ako mamamatay nang hindi kita napapatay. Sigaw ni Rama gamit ang boses niya na kasing lakas at linaw ng isang kidlat. Nagmukhang isang galit na halimaw ang kanyang mga mata na umabot sa punto na kung saan walang kahit na sino nang nagawang tumingin ng direkta sa kanya. Dito na nakaramdam ng panginginig sa kanyang puso si Donoghue.
Mamamatay na ang hayop na mongheng ito, pero nagawa pa rin niyang maglabas ng napakalakas na aura. Bang! Dito na nakapunta si Amastan sa likuran ni Rama, at agad itong sinuntok ng malakas. Hindi na nakapag-react pa si Rama habang nanginginig ang kanyang katawan at sumusuka ang kanyang bibig ng dugo. 100 pang mga mandirigma ng Wild Wolves Clan ang gumamit sa pagkakataong ito para muling atakihin si Rama. At pagkatapos ay agad na sinaksak ng isang mandirigma ng isang mahabang sibat na gawa sa buto ang tiyan ni Rama. Bang! Tuluyan nang tumusok ang mahabang sibat sa katawan ni Rama kung saan sumirit ng malakas ang sariwa nitong dugo. Bang! Naramdaman ni Rama ang mabilis na pagkaubos ng enerhiya sa kanyang katawan. Namutla ang kanyang mukha nang dahil sa sobrang panghihina. Dito na siya bumagsak at lumuhod sa lupa. Kasabay nito ang pagsugod ng nasa 1-0 mga mandirigma ng Wild Wolves Clan, habang hawak-hawak ang kani-kanilang mga sandata. Magkakasabay nilang sinugod at sinaksak si Rama. Dito na bumuhos ang sariwang dugo sa katawan ni Rama, na para ng isang bahay nang bubuyog sa dami ng sugat. Higit sa 1-0 mga sandata ang sumaksak sa kanyang katawan ng magkakasabay. Nabalot ng dugo ang buong katawan ni Rama habang nagliliwanag ng husto ang kanyang mga mata. Walang kahit na sino ang nagawang tumingin ng direkta sa mga ito. Tumitig ang mga matang ito ni Rama kay Donoghu, habang sinasabi na, hayop ka. Nagawa mong pagtaksilan ng Budismo, ang 9 Mainlands at maging ang sarili mong master. Wala nang kahit na sino ang makakapagprotekta sa iyo sa mundong ito mula sa miserable mong pagkamatay, at sa sandaling mangyari iyon, agad na kukunin ng impyerno ang iyong kaluluwa. Naging mapayapa ang pagsasalita ni Rama sa mga sandaling ito, pero para kay Donoghu, ito na ang pinakamasamang balita na kanyang narinig. Nag-alala ng kaunti rito si Donoghu. Alam niya na mayroong teorya ng impyerno sa Budismo. Para naman kay Rama na isa ng mataas na uri ng monghe sa Budismo, para sabihin ang bagay na ito bago ang kanyang kamatayan, mahahalatang nakita na nga ni Rama ang katapusan ng kanyang buhay. Pagkatapos matakot naghusto, walang awang tumitig si Donoghu at sumigaw ng kalokohan. Mamatay ka na ngayon din. Ginamit niya ang kanyang internal energy at sinuntok si Rama sa dibdib. Ginamit ni Donoghu ang kanyang internal energy at agad na naging wala sa sarili at bayolente. Nagtamo naman si Rama ng matinding mga sugat habang nauubos ang internal energy sa loob ng kanyang katawan. Hindi na niya magagawa pang lumaban. Agad na nadurog ang kanyang puso habang tumatalsik ang kanyang katawan ng ilang daang talampakan nang dahil sa lakas ng puwersa na kanyang natanggap. Tuluyan nang nawala ang kanyang hininga noong bumagsak ang katawan nito sa lupa. Nang makita niya ito, tumawa di Donoghu habang nakatingala siya sa kalangitan. Nakapaghiganti na rin ako sa wakas. Wala na ngayon si Rama, susunod ka na sa kanya, Daryl. Natuwa at nasabik ng husto si Donoghu sa kanyang nakita. Dito na siya tumalikod para yumuko nang may magkadikit na kamao sa harapan ni Amastan. Maraming salamat sa iyong tulong. Paalam. At pagkatapos ay agad itong lumundag sa kalangitan at umalis. Mabilis na nawala ang imahe nito sa paningin ng lahat. Agad na kumunot ang noo ng mga miyembro ng Wild Wolves Clan noong makita nila itong umalis. Dito na nagsimulang mainis ng ilan sa kanila. Napakabastos ng isang ito ah. Nagawa siyang tulungan ng kagalang-galang na anak pero agad pa rin itong umalis pagkatapos magpasalamat gamit ang isang simpleng salita. Isip ng mga ito. Dapat na po ba nating habulin ang isang ito, kagalang-galang na anak? Tanong ng tumatayong pinuno sa Wild Wolves Clan kay Amastan. Tumingin ng husto si Amastan sa direksyong tinahak ni Donoghu. Pinag-isipan niya ito ng maigi bago iiling ang kanyang ulo at sabihin, hindi na kailangan, masyado siyang malakas kaya dapat lang nahayaan natin siyang umalis. Maaari rin natin siyang magamit sa hinaharap. Opo, sir. Sagot ng pinuno. At pagkatapos ay tumingin naman ito kay Rama na kasalukuyan ng hindi humihinga habang nakahandusay sa isang lugar na hindi kalayuan sa kanila. At ang isang ito po. Hindi na siya pinatapos pa ni Amastan sa pagsasalita. Nanlalamig nitong sinabi na, pugutan niyo siya ng ulo para isabit sa blade ng nangungunang mandirigma sa susunod nating laban sa 9 continent. Ipakita natin sa kanila kung ano ang sasapitin ng kahit na sinong bumangga sa tribo ng raksasa. Opo, sir. Sigaw ng mga mandirigma.
Dito na pinugutan ng ilang mga mandirigma ng Wild Wolves clan si Rama bago bumalik kasama ni Amastan sa kampo ng raksasa. Nang makabalik sila sa kampo, isang magandang imahe ang nakita nilang nakatayo sa entrance ng kampo. Nagpakita ng pag-aalala ang matalino at maganda nitong mukha. Kuya Amastan. Ito ay walang iba kundi si Natalie Celtic. Mukhang nagulat at natuwa si Amastan nang makita niya si Natalie. Agad siyang naglakad palapit dito para tingnan ito pababa habang sinasabi na, "Ok ka lang ba, Natalie? Paano kang nakabalik dito?" Sa totoo lang ay nakasiguro si Amastan sa kanyang sarili na nagawang mahuli ng mga taga-Nin Mainland si Natalie kanina, kaya sigurado ito na mapapasok ang kanyang kapatid sa isang malaking gulo at maaaring hindi na rin makabalik pa ng buhay sa kanila. Walang awa na tinotorture ng raksasa ang kanilang mga bihay, kaya inakala niya na ganito rin ang naging trato ng kanilang kalaban sa mga nahuhuli nilang mga kalahi. Kahit na isang babae si Natalie, nakilala pa rin ito bilang isang hindi mapapantayang babaeng mandirigma sa tribo ng raksasa. Kaya siguradong mas titindi pa ang lakas ni Amastan sa sandaling makasama niya ito sa laban. Hindi nasanay si Natalie na ma-concern ang kanyang kuya Amastan. Sa totoo lang ay palaging nagpapakita ng pagiging arogante si Amastan, kaya bihira niya ito makitang nag-aalala sa kanya. Ako? Agad na inayos ni Natalie ang kanyang isipan habang yumuyukong sinasabi na, pinakawalan nila ako. Nagmukha siyang napapahiya noong sabihin niya iyon. Masyadong malakas at matigas ang loob ng mga miyembro ng raksasa. Mas pipiliin pa nilang mamatay kaysa mahuli at maging bihag ng kalaban. Hindi lang nila nagawang bihagin si Natalie dahil nagawa rin nila itong pakawalan. Siguradong mapapahiya ang buong tribo ng raksasa sa sandaling malaman ng kahit na sino ang tungkol sa bagay na ito. Natigilan si Amastan habang nanlalamig at nagdidilim ang malademonyo niyang mukha. Inakala niya na nakatakas ang kanyang kapatid kaya nito nagawang makabalik dito. Mas katanggap-tanggap pa ang bagay na yon sa kanya. Pero ang pagpapakawala rito ng Nine Mainlands ay isang malaking kahihiyan para sa tribo ng raksasa. Agad na nakaramdam ng matinding hiya sa kanyang sarili si Natalie noong makita nito ang mukha ni Amastan. Pero agad niyang naalala ang pinag-usapan nila ni Daryl kanina, dito na niya mahinang sinabi na, nasaan na si Kuya Alaric, Kuya Amastan? Mayroon po kasi akong gustong sabihin sa kanya. Kababalik-balik lang ni Natalie, kaya hindi pa rin ito alam ang tungkol sa pagkamatay ni Alaric. Si Kuya Alaric? Lihim nang umiti sa kanyang sarili si Amastan habang nagkukunwaring malungkot. Natalie, si Kuya Amastan ay namatay. Nasugatan siya ng husto ni Daryl noong huli nilang laban kaya agad siyang naubusan ng dugo at namatay. Agad na nanginig ang katawan ng napapaatras na si Natalie, nagmarinig niya iyon. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang kapatid. Patay na si Kuya Alaric. Impossible. Hindi ito totoo. Si Kuya Alaric na ang huling pag-asa ng ating tribo matapos mawala ni Ama. Paanong may nangyaring hindi maganda sa kanya? Alam ko na malungkot ka, Natalie, pero ito ang katotohanan. Nagbuntong hininga si Amastan habang nilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Natalie. Huwag kang mag-alala dahil poprotektahan pa rin kita kahit wala na si Ama at si Kuya Alaric. Tumango naman si Natalie pero hindi na niya kinaya pa kaya agad siyang umiyak ng malakas habang yumayakap sa mga braso ni Amastan. Okay lang iyan, okay lang iyan. Buong pasensya naman siyang pinatahan ni Amastan. Paano kanila nagawang pakawalan, Natalie? At ano rin ang bagay na gusto mo sanang sabihin kay Kuya Alaric kanina? Agad na pinunasan ni Natalie ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Namumula pa ang kanyang mamata noong tumingin siya sa paligid at sabihing, mag-usap tayo sa loob ng tent, Kuya Amastan. Nanguna si Natalie papunta sa main tent. Matapos makakuha ni Daryl ng suporta mula sa isang dragon, hindi maaaring marinig ang kanyang pangalan ng kahit na sinong miyembro ng raksasa para maiwasan ang anumang takot na maaaring kumalat sa tribo. Kaagad na kumunot ang noo ni Amastan habang sinusundan si Natalie. Nang makapasok sila sa tent, huminga ng malalim ang nagmumukhang seryoso na si Natalie habang sinasabi na, mayroon ka bang kilala ng mga dragon sa Nine Mainlands, Kuya Amastan? Kaagad na natigilan si Amastan nang marinig niya ang mga sinabi ni Natalie. Agad na ibinahagi ni Natalie ang naging usapan nila ni Daryl ng detalyado. Dito na bumalik sa realidad ang isipan ni Amastan sa mga sandaling ito. Hindi nito naiwasang matawa habang sinasabi na, haha.
Masyado ka pangang inosente, Natalie. Tinatakot ka lang ng kalaban nating si Daryl. Siguradong pinakawalan na nila ang mga dragon ng Nine Mainlands noong tumawid tayo sa Chaotic Mountain Range kung totoo nga ang mga sinasabi niya. Bakit kailangan niya pang maghintay hanggang sa puntong ito? Dito na nagmukhang demonyo si Amastan. Ang Nine Mainlands ang nag-iisang dahilan ng pagkawala ni Ama at ng pagkamatay ni Kuya Amastan. Kinakailangan natin silang ipaghiganti. Maghanda ka dahil sasabak tayo ngayon sa isang laban. Kapupugot ko lang sa ulo ng isang mataas na miyembro ng mga monghe sa Temple of Enchanted Retreat. Ito na ang tamang oras para gamitin itong pang-demoralize sa malaking hukbo ng Nine Mainlands. Kaagad na nagbago ang mukha ni Natalie sa kanyang narinig, dito na niya nag-aalalang sinabi na, hindi po ba masyado tayong magpapadalos-dalos kung gagawin natin ito? Mukha rin naman pong hindi nagsisinungaling si Daryl nang makausap ko siya noon. Sa bagay, si Kuya ay... Mabilis nang naglakad palayo si Amastan para ipunin ang kanyang army bago pa man matapos si Natalie sa pagsasalita. Agad na ring napapadyak sa sahig si Natalie sa sobrang tindi ng pagkanerbiyos na kanyang nararamdaman. Samantala, kasalukuyang nakaupo si Daryl sa ginta ng isang army tent na pagmamayari ng Nine Mainlands habang nakatingin sa isang mapa. Kasalukuyan niyang inaaral ang terrain sa paligid ng Chaotic Mountain Range. Nasa gitna ng isang standoff ang magkabilang panig at hindi ito naging maganda para sa Nine Mainlands. Gustong-gusto nang umatake ni Daryl pero hindi pa rin niya naiintindihan ang terrain sa paligid nito ng husto, kaya kinakailangan niya muna itong mapag-aralan. Pero hindi pa rin siya nagkaroon ng kahit na kaunting progress pagkatapos ng mahabang oras. Ito ang ikina-frustrate ng husto ni Daryl. Kaya hindi niya pa rin alam kung ano ang nangyari kay Rama at sa kanyang disipulo na umalis papunta sa kampo ng raksasa para obserbahan ang paligid nito. Sect Master Darby. Isang boses ang biglang sumigaw mula sa labas. Dito na nagmamadaling tumakbo papasok sa tent ang isang imahe ng tao. Nabalot sa dugo ang buo nitong katawan habang mukha namang nanghihina ang kanyang mukha. Ito ay walang iba kundi si Donoghu. Nasurpresa si Daryl nang makita niyang ganito si Donghue. Young Master Vikara. Ano ang nangyari? Sect Master Darby. Agad na lumuhod si Donoghu sa lupa habang malakas na umiiyak sa harapan ni Daryl. Bigla nila kaming nakita noong obserbahan naming ni Master ang teritoryo sa paligid ng raksasa kanina. Kaagad nila kaming inatake na ikinamatay ni Master. Sect Master Darby, ipaghiganti mo po ang aking Master. Nagmukhang galit at malungkot si Donoghu, habang lihim na nakangiti sa kanyang puso. Pagkatapos patayin ni Donoghu si Rama, dapat lang na magpakalayo-layo siya sa abot ng kanyang makakaya. Pero napagdesisyonan pa rin niyang bumalik at isugal ang lahat para makuha ang Dragon Ball na hawak ni Daryl. Habang naglalakbay pabalik, mabilis na nakaisip si Donoghu ng isang plano. Magsisinungaling siya kay Daryl at sasabihin dito na pinatay ng raksasa si Rama. Walang kahit na sino sa Nine Mainlands ang makakaalam ng katotohanan ngayong patay na si Rama. Parang tinamaan ng kidlat sa sobrang pagkagulat si Daryl noong marinig niya ang balita. Napaatras siya habang sinusubukang iproses ang mga sinabi ni Donoghu. Nagalit at nawasak siya sa mga sandaling ito. Si Master Rama, ang kilalang monghe ng Budismo ay patay na? Isip ni Daryl. Dito na sila nakarinig ng komosyon sa kanilang kampo, kaagad na sumugod papunta sa tent sina Chester, Yvette, Quincy, at Dax para makipag-usap kay Daryl. Mabilis na nagulat ang lahat noong makita nila kung ano ang nangyari sa kanilang harapan. Ano ang nangyayari, Daryl? Tanong ni Chester. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Donoghu na mukhang wasak sa mga sandaling ito. Hi! Huminga ng malalim si Daryl habang nagluluksang sinasabi na, pinatay ng raksasa si Master Rama. Agad na nabalot ng galit ang buong kampo noong marinig nila yon. Ano? Master Rama? Buwisit, hayop na raksasa ito. Isang napakabait na tao ni Master Rama, kaya paano nagawa ng raksasa na mawalan ng awa sa kanya? Kaagad na nagalit ang lahat sa buong kampo maliban kay Xiangju na kasalukuyang nakatayo sa isang sulok. Nagmukha itong kalmado habang hindi nagpapakita ng kahit na anong emosyon. Habang bumubulong ang lahat, tumayo roon si Daryl habang mas sumasama ang itsura ng kanyang mukha. Hindi ito tama.
Pinakawalan ko si Natalie at ipinangako niya sa akin na sasabihin niya sa dalawa niyang mga kapatid na makipagkasundo sa Nine Mainlands. Kaya paano pa rin ito nagawa ng raksasa? Isip ay Daryl. Habang nakakaramdam ng pagtataka sa kanyang sarili, hindi na iwasang sabihin ni Daryl na, maaari kayang hindi pa nakakabalik sa kampo ng raksasa si Natalie para dalhin ang balita. Naging mahina ang boses ni Daryl pero nagawa pa rin siyang marinig ng lahat. Dito na sila napatingin kay Daryl. Ano ang sinabi mo, Daryl? Pinakawalan mo si Natalie. Si Quincy ang unang nakabalik sa realidad habang nakakunot na nagtatanong kay Daryl. Tumango naman dito si Daryl. Dito na mas naging magulo sa kampo ng Nine Mainlands. Nahihibang ka na nga talaga, Daryl. Bakit mo pinakawalan ang babaeng iyon? Siya ang anak ng tumatayong hari ng raksasa. Walang awa ang uhaw sa dugong mga taga-raksasa, pero nagawa mo pa rin siyang pakawalan. Hindi ba't palalain lang nito ang sitwasyon nating lahat? Nagkakamali ka sa ginawa mong iyan, Sekmaster. Paisa-isang nagsalita ang lahat para sisihin si Daryl. Isang matalinong babae si Yvette, kaya agad niyang napansin na mayroong binabalak si Daryl para gawin ito. Dito na siya tumingin kay Daryl para magtanong ng, Daryl, mayroon ba kayong kasunduan ni Natalie? Nakahinga ng maluwag si Daryl sa kanyang dibdib habang tumatangong sinasabi na, tama si Yvette. Nangako siya sa akin, na kukumbinsihin ito ang kanyang mga kuya na makipagkasundo sa Nine Mainlands. Si Yvette pa rin ang pinaka nakakakilala sa akin. Isip ni Daryl. Tahimik namang tumango si Yvette, nang marinig niya ito, dito unti-unting kumunot ang maganda niyang noo. Itinuturing na malakas ang tribo ng raksasa. At ngayong sumangayon ito sa iyo, sigurado ako na hindi kanya lulukohin. Kung ganoon ay malaki ang tsansa na hindi pa nakakabalik si Natalie noong mapatay nila si Master Rama, o. Napatingin ang nagsasalitang si Yvette kay Donoghue. Tumigil siya sa pagsasalita kahit na mayroon pa itong gustong sabihin. Gusto sanang sabihin ni Yvette na posibleng nagsisinungaling lang ang disipulo ni Master Rama. Pero siguradong magdudulot ito ng kaguluhan sa kanilang panig, at wala rin siyang katibayan para mapatunayan ito kaya napagdesisyonan niyang itago na lang ito sa kanyang sarili. Nagsuspetsya na siya kay Donoghue noong bumalik ito ng mag-isa. Pero wala pa siyang kahit na anong katibayan laban dito. Napakunot ang noo ni Daryl nang mapansin niya ang pagtingin ni Yvette kay Donoghue. Ano ang ibig sabihin ni Yvette? Pinagsususpetsahan niya ba si Young Master Vicara? Isip ni Daryl. Bang! Dito na sila biglang nagulantang ng isang malakas na pagsabog mula sa labas. At pagkatapos ay agad nilang narinig ang kamanghamanghang sigaw na nagpayanig sa parehong langit at lupa. Agad na natigilan ang lahat sa kanilang narinig. Dito na tumakbo ang isang sundalo papasok at sumigaw ng, hindi po ito maganda, Sekmaster Darby. Kasalukuyan na pong umaatake ang tribo ng raksasa, nandito na po sila. Agad na nasurpresa at nagalit ang lahat noong marinig nila ang mga sinabi ng sundalo. Iniisip pa lang nila ang tungkol sa paghihiganti na kanilang gagawin para sa yumaong master nang sugurin sila ng buong tribo ng raksasa. Natigilan ang mukha ni Daryl habang sumisigaw ng, dalian ninyo, magpunta rito ang lahat ng sundalo at maghanda sa paparating na kalaban. Nagmamadaling tumakbo palabas ng tent si Daryl na kaagad namang sinundan ni Chester. Nang makalabas, kaagad na nagtipon-tipon ang hukbo ng Union Army na sumunod kay Daryl palabas ng kampo. Nagalit at nasurpresa ang lahat nang makita nila kung ano ang nasa kanilang harapan. Dito na naila nakita ang 1,000,000 mga sundalo ng raksasa na nagmamarch sa papunta sa kanila. Nakasuot ang pinuno ng mga ito ng isang kulay itim na damit na gawa sa balat ng hayop at isang soft armor habang hawak-hawak ang isang mahabang blade sa kanyang kamay. Naglabas din ang katawan nito ng isang napakalakas at pumapatay na aura. Ito ay walang iba kundi si Amastan. Makikita sa likuran ni Amastan si Natalie. Dito na biglang tumitig ng husto ang paningin ni Daryl kay Natalie habang sumisigaw ng, Princess Natalie, bakit hindi mo tinupad ang usapan natin? Bakit hinayaan mo pa rin ang tribo mong patayin si Master Rama? Ako, namula naman si Natalie habang sinusubukang depensahan ang kanyang sarili. Hindi ko alam na. Pinutol ni Amastan ang pagsasalita ni Natalie bago pa man ito matapos sa kanyang mga sinasabi. Hayop ka Daryl. Pinatay mo ang aking kapatid at pagkatapos ay nagawa mo namang apihin ang walang kamuang-muang kong kapatid na si Natalie.
Wawasakin ko ngayong araw ang kampo ng inyong Nine Mainlands, at pupugutan kita ng ulo bilang paghihiganti sa namatay kong kapatid. Sigaw nito habang nakatitig ang namumula nitong mga mata kay Daryl. Ipaghiganti ang pinakamatandang kagalang-galang na anak. Isang sigaw ng nasa 1,000,000 mga sundalo ng raksasa, kaagad na napayanig ng mga boses nito ang mga bundok at ilog sa paligid. Ano yon? Dito na napakunot ang noo ni Daryl habang nagtatakang tinitingnan si Amastan. Ano ang sinabi mo? Na ako ang pumatay sa kapatid mo? Buwisit! Dito na umabante si Dax bago tumuro kay Amastan at sumigaw ng, wala ka talagang utak, hayop ka. Anong katibayan mayroon ka para masabi na pinatay ni Daryl ang kapatid mo? Palagi mong sinasabi na walang awa at ubod ng kasamaan ang mga taga Nine Mainlands. Pero kung titingnan, wala rin namang pinagkaiba sa amin ang tribo ng raksasa. Hindi lang namin mapapantayan ang hilig niyo sa paninis sa mga inosenteng tao sa mga bagay na hindi nila ginawa. Habang nagsasalita, kaagad na sumangayon sa mga sinabi ni Dax ang mga mandirigma ng Nine Mainlands. Sinasabi ng raksasa na tuso raw tayo pero sa totoo lang ay sila pala itong mahilig na mang-frame ng ibnag tao. Walang utak at wala sa lugar ang mga hayop na yan. Hindi mo na kailangan pang maapektuhan sa mga sinasabi nito sa atin. Sagot ng lahat habang nagmumukhang galit at walang awa si Amastan. Dito na itinuro ni Amastan ang kulay puti at gawa sa buto nitong blade kay Daryl habang sinasabi na, Daryl, hindi ka na makakaligtas sa ginawa mong pagpatay sa aking kapatid. Hinding-hindi siya mauubusan ng dugo kung hindi mo siya sinugatan ng husto sa naging laban niyong dalawa. Nagsinungaling ka rin sa aking kapatid na mayroon kang dragon para makipagayos ang tribo ng raksasa sa iyo. Managinip ka. Kaagad na nagmukhang demonyo si Amastan habang nagsasalita. Hindi na namin kailangan pang makipag-usap sa mga taong kagaya niyo. Pero bago magsimula ang ating laban, hayaan mo muna akong bigyan kayo ng isang maliit na regalo. Ikinaway ni Amastan ang kanyang kamay at isang mandirigma ng raksasa ang nagpagulong ng isang bungo bago ito itapon sa gitna ng dalawang panig. Ito ay walang iba kundi ang bungo ni Rama. Dito na napuno ng galit ang mga mandirigma ng Nine Mainlands, agad na kumulo ang kanilang mga dugo sa raksasa. Malinaw nilang nakita na nagtamo ng ilang dosenang mga sugat ang bungo ni Rama. Kaya mahahalata na inatak ito ng husto noong nabubuhay pa ito. Pareho ring tinanggal ang magkabilang mata ng monghe. Walang duda na ito ang ginawa ng raksasa noong mapugutan nila ito ng ulo. Bilang isang mataas na uri ng monghe at isang tagasunod ni Bodhidharma na nagbantay sa Chaotic Mountain Range, malaki na ang naging kontribusyon ni Rama sa Nine Mainlands pero nagawa pa rin nitong mamatay ng miserable. Kaagad na namula sa galit ang mata ng lahat noong maisip nila ito. Crack! 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 Kuminang sa sobrang galit ang mga mata ni Daryl habang isinasara ng husto ang kanyang kamao hanggang sa mabiyak ang kanyang mga buto. Maging sina Dax at Chester ay nagalit dito. Dito na biglang nagsalita si Donoghu mula sa gitna ng mga taga Nine Mainlands, nagmukha itong galit at malungkot habang sinasabi na, Master, tribo ng raksasa, papatayin ko kayo. Papatayin ko kayong lahat. Sumigaw lang si Donoghu sa kanyang pwesto at hindi gumawa ng kahit na anong uri ng pagsugod. Habang natutuwa sa kanyang sarili noong makita niya ang pagsugod ng raksasa sa kanila. Gustong-gusto na niyang masugatan ang magkabilang panig kaya bakit siya sasali sa digmaan ng mga ito. Malakas siyang sumigaw para mas tumindi ang tensyong nararamdaman ni Daryl at ng mga taga Nine Mainlands at tuluyan nang mawala sa kanilang mga tamang pag-iisip. Binunot naman ni Dax ang dalawa niyang mga palakot at sumigaw ng, Mga mandirigma, patayin niyo silang lahat. Pumatay kayo para sa inyong mga pamilay at para kay Master Rama. Habang nagsasalita, parang naging isang mabagsik na tigre si Dax habang sumusugod sa malaking hukbo ng raksasa. Ipaghiganti si Master Rama. Depensahan ang Nine Mainlands. Mamatay na kayong lahat. Nagsara ng husto ang mga kamao ni Chester nang makita niyang pinugot ang ulo ni Rama. Dito na siya nagliyab sa sobrang galit. Napakarami nang nagawa ni Master Rama para sa Nine Mainlands pero nagawa pa rin itong mamatay ng ganito. Sino nga ba ang hindi magagalit sa kanilang nakita? Mamatay na kayo! Yumanig ang buong kalangitan sa sobrang lakas ng ginawang pagsiga ng napakalaking hukbo ng Nine Mainlands. Dito na sila sumugod na parang isang tidal wave sa mga kalaban.
Namula ang kanilang mga mata habang hinahanda ang kanilang mga sarili na pumatay. Sumunod sa mga ito maging sina Yvette at Kinsey, pareho ring namula ang kanilang mga mata. Tumawa naman ng malakas si Amastan habang tumitingala sa kalangitan noong makita niyang sumugod ang mga sundalo ng Nine Mainlands. Nagmukhang wala na sa sarili ang kanyang mga mata habang sinasabi na, "Mga walang kwentang talunan. Wawasakin ko na kayong lahat ngayong araw." Itinaas niya ang kanyang kamay at kumaway na para bang susugod sa mga taga Nine Mainlands. Isang pumapatay na sigaw ang sumabog mula sa hukbo ng raksasa habang pumapasok sa isang napakatinding laban kasama ng Nine Mainlands. Hindi tumigil sa pagsigaw ang magkabilang panig habang nangyayari ang kanilang laban. Bumagsak ang mga tao sa lupa at nabalot ng mapulang dugo ang lupa na kanilang tinatapakan. Nasabik ng husto ang dibdib ni Donoghu nang makita niya ang nangyayari habang nakatayo sa gilid ng battlefield. "Haha! Laban, laban! Mamatay sana kayong pareho sa tindi ng tatamuhin niyong mga sugat." Bang! Bang! Sa mga sandaling iyon, ilang mga gigantic monsters mula sa raksasa ang nagpayanig sa lupa sa bawat paghakbang na kanilang ginagawa habang naglalakad papunta sa battlefield. Namula ang mga mata ni Daryl nang dahil sa sobrang galit habang nagpapatuloy sa pagkulo ang nag-iinit niya pang dugo. Nagawa niyang makita na ang bangis ng mga sundalo ng raksasa, lalo na noong samahan ang mga ito ng mga alaga nilang gigantic monster. Marami sa mga sundalo ng Nine Mainlands ang kanilang nasugatan o napatay. "Pinatay mo si Master Rama at sinakop ang aming tirahan, dapat lang na mamatay kayong lahat." Nanlalamig na sinabi ni Daryl. Dito na siya tumalon sa taas na 1 kilometro, bago itaas ang pareho niyang mga kamay habang nasa likuran ng mga ulap. "Immortal Energy Palm!" Sigaw ni Daryl habang sinusuntok ang dalawang mga gigantic monster. Nasaktan ng husto si Daryl sa pagkamatay ni Rama. Pero sinubukan niya pa rin ang buo niyang makakaya para pakalmahin ang kanyang sarili. Alam niya na ang mga gigantic monster na ito ang pinakamalaking bantang ibinibigay ng raksasa sa kanila. Mayroon noong 1-0 mga gigantic monster ang raksasa, pero 5 na sa mga ito ang napatay ng Nine Mainlands, kaya 5 na lang ang mga halimaw na natitira sa raksasa sa mga sandaling ito. Kinakailangan lang patayin ni Daryl ang natitira pang 5 mga gigantic monster para muling maibalik ang advantage sa panig ng Nine Mainlands. Para naman sa sinabing Grand Army ng ligaw na hayop ni Natalie, kasalukuyan pa ring nasa Chaotic Mountain Range ang mga ito kaya maaari muna nila itong isantabi sa ngayon. Bang! Isang malakas at dumadagundong na sigaw ng tigre ang kanilang narinig bago mabalot ng dalawang naglalakihang mga palad ang dalawa sa mga gigantic monster. Bang! Bang! Isang nakakatakot na enerhiyan ang sumabog habang sumisigaw ang dalawang mga gigantic monster. Parehong bumagsak ang dalawa sa lupa. Samantala, marami sa mga sundalo ng raksasa ang hindi nakapagsalita noong makita nila ang nangyari. Mukhang natigilan ang mga ito sa kanilang nasaksihan. Masyadong nakakatakot ang lakas ni Daryl. 2 pa lang ang nakalilipas mula noong makapatay siya ng isang gigantic monster. Pero ngayon ay nagawa na niyang pumatay ng 2 ng magkasabay. Isip ng mga sundalong mula sa tribo ng raksasa. Pero hindi nila alam na ginamit dito ni Daryl ang buo niyang lakas matapos niyang masaktan ng husto sa pagkamatay ni Rama. Napatitig naman ng husto ang hindi kalayuang sinatali kay Daryl na nasa gitna ng ere at hindi na nakapagsalita pa ng kahit na ano sa kanyang kinatatayuan. Masyadong malakas at matapang ang isang ito. Wala nang kahit na sinong katulad ni Daryl sa buong mundo. Hindi ko nagawang makumbinsi si Kuya Amastan, magagawa pa kaya akong paniwalaan ni Daryl. Isip nito. Sa kabilang banda ng battlefield, sumama ng husto ang mukha ni Amastan nang makita niya kung paano patayin ni Daryl ang 2 mga naglalakihang gigantic monster nang magkasabay. "Wild Wolves Clan, umatek na kayo ngayon din." Dito na itinaas ni Amastan ang gawa sa buto niyang blade bago sumigaw ng malakas. "Oh!" Kaagad na narinig ng lahat ang alulong ng mga lobo na nagmula sa panig ng raksasa. At pagkatapos ay agad na nakita ng lahat ang mga sundalong nakasakay sa likuran ng mga lobo na sumusugod papunta sa panig ng Nine Mainland. Pare-parehong nakasuot ng itim na armor ang mga ito habang hawak-hawak ang kumikinang nilang mga bolo at naglalabas ng isang nakakatakot na aura sa paligid. Kilala ang mga ito sa pangalang Wild Wolves Clan.
Dito na natigilan ang karamihan sa mga sundalo ng Nine Mainlands. Hindi nila naiwasang matakot sa kanilang mga dibdib noong makita nila ang mga ito. Nakita nila na mayroong nasa 2 metrong taas ang mga lobong sinasakyan ng Wild Wolves clan na doble sa pangkaraniwang laki ng mga lobo sa Nine Mainlands. Nagkaroon din ito ng mapulang mga mata at matatalim na pangil na nagbigay ng takot sa sinumang makakakita sa mga ito. Naging kasing bilis ng hangin ang ginawang pagsugod ng Wild Wolves clan, kaya sa loob ng isang iglap ay nagawa nilang makarating sa harapan ng mga sundalo ng Nine Mainlands. Bago pa man makapag-isip ng maayos ang mga sundalo, ay kaagad na silang pinabagsak sa lupa ng mga gutom na lobo ng Wild Wolf clan, bago kagatin ang kanilang mga lalamunan. Sa loob ng isang iglap ay nagawang maligo ng ilang libong mga sundalo ng Nine Mainland sa kanilang mga dugo. Nagulat at nagalit si Daryl nang makita niya iyon. Kaya bago pa man niya ito isipin ng husto, ay agad na niyang nilabas ang kanyang Dragon Ball. Ginamitan niya ito ng kanyang internal energy para subukang gamitin ang enerhiya sa loob nito. Alam niya na hindi pa rin nahahanap hanggang sa mga sandaling ito ang kayamanang binabantayan ng si Maki clan. Kaya hindi niya magagawang baliktarin nagsitwasyon sa pamamagitan ng Dragon Ball na ito. Pero confident pa rin siya na magdudulot ng takot sa raksasa ang enerhiyang magmumula sa hawak niyang Dragon Ball. Roar! Dito na biglang natigilan ang lahat noong makita nilang sumabog ang isang nakakabulag na liwanag mula sa Dragon Ball, bago nito hugupin ang spiritual energy mula sa langit at lupa na sinundan ng isang nagliliwanag at napakalakas na sigaw ng dragon. At sa huli ay nagpakita ang isang dambuhalang dragon sa gitna ng ere. Ang dragon na may ilang daang metrong haba ay binuo ng spiritual energy na inipon ng Dragon Ball sa parehong langit at lupa. Pero nagawa pa rin itong magmukha na isang totoo at lumilipad na dragon sa gitna ng ere. Natigilan ang lahat noong makita nila ang dambuhalang dragon. Roar! Ibinuka ng dragon ang malaki nitong bibig at sumigaw muli ng napakalakas. Dito na biglang binalot ng aura mula sa maladiyos na halimaw ang buong mundo. Kaagad na nagsiyak ang mga gutom na lobo ng Wild Wolves clan, habang hindi makagalaw sa kanilang mga pwesto. Kahit na isa lang itang ilusyon, ang napakatinding aura na lumabas sa katawan nito ay isang uri na ng bagay na hindi magagawang tiisin ng mga gutom na lobo. Kaagad na nasabik si Dax noong makita niya ito. Dito na muling bumalik ang lakas ng loob sa dibdib ng mga sundalong mula sa panig ng Nine Mainlands. Mamatay na kayo! Agad na lumakas at naging confident ang mga sundalo ng Nine Mainlands habang gumagawa ng isa pang round ng pag-atake. Maraming mga sundalo ng raksasa ang bumagsak sa sarili nilang mga dugo noong mga sandaling iyon. Mas naging matindi pa rito ang naging sitwasyon ng Wild Wolves clan. Sa tindi ng pressure na ibinigay ng dambuhalang dragon, marami sa mga mandirigma ng Wild Wolves clan ang nawala sa kanilang formation at nasugatan ng husto sa loob ng isang iglap. Atras! Utos ni Amastan habang ikinakaway ang kanyang kamay. Dito na siya tumingin sa battlefield habang sumasama ng husto ang itsura ng kanyang mukha. Nag-focus naman si Dax at ang kanyang mga kasama sa pagpatay ng kalaban habang ipinagpapatuloy ang kanilang pag-atake. Hindi naman sila pinigilan ni Daryl dito. Hindi tumigil sa pag-atake ang Nine Mainland ng higit sa 100 kilometro. Nagawa nilang pumatay ng nasa 1-0 mga sundalo ng raksasa, bago tuluyang bumalik kasama ng bungo ni Rama sa kanilang kampo. Pagkalipas ng kalahating oras, makikitang nakaupo ang nagdadalamhating si Daryl sa loob ng kampo. Tahimik siyang pinaligiran ng mga taong hindi nagbanggit ng kahit na anong salita sa kanilang mga kinatatayuan. Kasalukuyang nababalot ng isang nakakadepres na aura ang buong kampo ng Nine Mainlands sa mga sandaling ito. Noong una ay nagpadala si Daryl ng isa sa kanyang mga tauhan para hanapin ang katawan ni Rama. Pagkatapos ay kaagad nila itong nilibing kasama ng nakuha nilang bungo sa battlefield. Ginawa na nila ang dapat nilang gawin pero nakaramdam pa rin ng sama ng loob ang lahat. At sa huli ay nakabalik na rin sa realidad ang isipan ni Daryl. Tumingin siya sa kanyang paligid at kalmadong sinabi na, napagdesisyonan ko nang magpunta sa Coral Island ng Ruins Sea para kunin ang natitirang kayamanan ni Emperor Xuanyuan. Na-realize ni Daryl ang pagiging seryoso ng sitwasyon pagkatapos ng labang iyon. Hindi man lang pumayag ang raksasa na makipagkasundo sa kanila, kaya wala na silang magagawa kundi labanan ito hanggang huli.
Nagawa nang ipadala ng raksasa ang Wild Wolves clan kaninang umaga kaya siguradong susugod muli ang mga ito kasama ng malaking hukbo ng mga alaga nilang halimaw pagkatapos ng 2 araw. Kaya kinakailangan na niyang makuha ang nakatagong kayamanan ni Emperor Xuan Yuan sa lalong madaling panahon. Maging isa man itong tunay na dragon o hindi, kinakailangan na niya itong makuha ngayon din. Kaagad na nag-usap-usap ang lahat noong sabihin ni Daryl ang bagay na yon. Dito na lumingon si Daryl para tingnan si Zhang Ju at sabihin, Zhang Ju, gawin mo ang lahat para pamunuan ang hukbo ng Nine Mainlands laban sa tribo ng raksasa habang wala ako, naiintindihan mo ba? Opo, Secmaster Darby. Sagot ni Zhang Ju. Nagmukha itong mabait habang nagdadalawang isip sa mga sinabi ni Daryl. Hindi naman na nagsalita si Daryl habang tumitingin kay Donogfue, at nagbubuntong hiningang sinabi na, natatakot ako, Young Master Vicara, kailangan mo akong samahan. Naging mapagpakumbaba si Daryl nang sabihin niya ito. Ayon sa tradisyon ng Budismo, kinakailangan nilang gawin ang isang chanting ceremony matapos mamatay ni Master Rama. At bilang disipulo ni Rama, hindi maaaring umalis si Donogfue kung kailan niya gustuhin. Sige. Tango ng mukhang malungkot na si Donogfue habang nasasabik sa kanyang loob. Sa wakas ay napagdesisyonan na rin ni Daryl na magpunta sa Coral Island kasama ko. Dito na ako magkakaroon ng pagkakataong nakawin ang Dragon Ball mula sa kanya, isip nito. Mayroon ng plano si Donogfue na hahanap siya ng isang pagkakataon para tambangan, at nakawin kay Daryl ang hawak nitong Dragon Ball sa sandaling makaalis sila sa kampo ng Nine Mainlands. Ito ay dahil kasalukuyan nang wala sa Coral Island ang kayamanan, kasalukuyan na itong itinatago ni Donogfue sa isang kakahuyan na hindi kalayuan sa kampo. Kaya paano niya magagawang sumama sa Coral Island kay Daryl para ibunyag ang kanyang lihim? Sasama rin kami. Dito na tumayo ang 4 na mga imahe ng tao, habang ipinapakita ang determinado nilang mga mukha. Sila ay walang iba kundi si Scope, at ang 3 nitong mga kapatid. Agad na napatingin ang lahat sa 4 na magkakapatid. Hindi na iwasang matawa ni Daryl habang sinasabi na, mga kapatid, nagbibiro ba kayo? Nakaramdam ng pagka-unfair ang 4 na magkakapatid nang marinig nila yon, kaya nagsimula na silang makipagtalo. Hindi kami nagbibiro, Daryl. Oo nga. Lumaki kami sa Icefire Island, kaya pamilyar kami sa naging lagay ng dagat sa paligid ng Coral Island. Maaari rin namin kayong maprotektahan. Oo nga, paano na lang kung maharap kayo ni Master Vicara sa isang panganib na maglalagay sa inyo sa kapahamakan? Masyado pa kaming bata para maulila. Nag-usap-usap ang 4 na magkakapatid sa mga sandaling ito, hindi na sila nag-isip bago nila sabihin ang mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Hindi maiwasang tumawa ni Yvette, at ng mga kasama nitong mga kababaihan nang marinig nila yon. Dito na biglang tumayo ang nakaupong si Stella. Kaagad itong namula habang ipinapadyak ang kanyang mga paa sa sobrang galit. Umupo na kayong 4, ngayon din. Anong mga kalokohan ang pinagsasabi nyo? Sakit talaga sa ulo ang magkakapatid na ito. Paano nila masasabi na mauulila ako sa harap ng napakaraming tao? Masyado silang nakakahiya. Isip nito. Napakamot naman sa ulo si First Scope at ang kanyang mga kapatid habang nararamdaman na parang inaapi sila ng lahat. Wala naman kaming sinabi na kahit ano, junior sister. Tama, para rin to sa sarili nating kapakanan. Hindi ka ba nag-aalala sa kaligtasan ni Daryl? Mas tumindi pa ang pamumula sa mukha ni Stella habang ipinapadyak ang kanyang mga paa. Huwag ka nang magsalita. Tumawa na rin si Daryl ng malakas sa mga sandaling yon. Nakaramdam siya pero nakaramdam din siya ng tuwa sa ginagawa ng 4. Napakakulit talaga nitong sila Scope. Umupo lang doon si Donogfue habang kumukunot ang kanyang noo. Nanalamig siyang tumingin kay First Scope at sa mga kapatid nito sa sobrang galit. Tiniis ko ang kahihiyan ng pananatili sa kampo ng Nine Mainlands ng ganito katagal at ngayon ay nagawa ko ng makasama ng mag-isa si Daryl. Bakit ba napakasakit sa ulo ng 4 na ito? Hindi ko sila pwedeng isama. Isip nito. Mabilis na umiikot ang isip ni Donogfue sa mga sandaling ito habang nag-iisip ng paraan para mapigilan ang dalawa. Kahit na anong mangyari, kinakailangan niyang makuha ang Dragon Ball kay Daryl. At magiging mahirap ito para sa kanya kung sasama ang magkakapatid na ito. Dito na tumingin si Daryl sa magkakapatid na 4 Scope para sabihin, na-appreciate ko ang pag-aalala nyo sa akin, mga kuya.
Pero huwag ninyong kakalimutan na lumaki ako sa Donghai City ng World Universe. Lumaki ako sa tabing dagat kaya okay lang akong magpunta sa Coral Island kasama si Young Master Vicara. Hindi na nagpumilit pa si First Scope at ang kanyang mga kapatid nang marinig nila ito. Dito na dahan-dahang tumayo si Stella habang mahinang sinasabi na, "Daryl, bakit hindi na lang ako ang sumama sa inyong dalawa?" Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.